At gaya po ng alam ng karamihan sa inyo, inuurong na natin sa 9 a.m. ang ating pagdiriwang pagka-Liberation Day para hindi masyadong makaabala sa traffic. Hindi na po ako magbibigay ng isang mahabang mensahe dahil tingin ko po yung highlight na po yung unang dalawang mensahe na narinig natin. Kaya ano na lang po na magpasalamat ako sa bawat isang nandirito. Maraming salamat po. Una kay Kong Roman sa pagbigay ng paalala sa atin na dapat talagang huwag natin kalimutan, huwag natin hayaan na makalimutan ng mga kwento ng magigiting nating kapwa Pasigenyo, kapwa Pilipino. Kailangan tuloy-tuloy tayo, mabigyan natin ng parangal at hindi lang mabigyan ng parangal ang mga veterano natin, ang mga lumaban para sa ating kalayaan, para sa ating bayan. Kundi dapat ito ay maging inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga Pasigenyo at Pilipino. At syempre narinig natin ang napakagandang mensahe ni Sir Jerry. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Thank you for sharing your invaluable insight and stories for all of us to hear. Lalo na yung mga, ano ba sabihin, yung mga mas nakakabata po ng konti ay talagang minsan kahit may mga history book, may mga nagbabasa din naman tayo tungkol sa kasaysayan, pero iba pa rin yung marinig mo yung mga kwento eh. Minsan marami doon, hindi lang minsan, madalas doon wala yung mga ibang kwento sa mga history book eh. Kaya maganda pa rin na ito, nakakaharap po natin ng mga veterano, mga anak ng veterano na may mga kwento na hindi nating nababasa sa mga aklat ng kasaysayan. Kaya, Sir, maraming salamat po sa inyo. Di ko na po isa-isain ng lahat. Siyempre sa Sangguniang Panlungsod na nandirito, sa Kato, sa mga kasama sa lokal na pamahalaan, pero lalo na sa mga grupo o organisasyon na patuloy pong nagtatrabaho para muli po, kaya nang sinabi natin kanina, para hindi natin makalimutan yung mga lumaban para sa ating bayan. Sa mga descendants ng Hunters ROTC, sa lahat ng okasyon natin ay present po kayo. Maraming salamat. Yung librong binigay niyo po sa akin, binabasa ko po yun. Inuunti-unti ko po siya. Sa ating Veterans Federation of the Philippines, salamat din po sa inyong mga ginagawa. Pabalikan niyo po ang inyong lokal na pamahalaan para ma-immortalize ang mga kwento ng ating mga veterano, ng ating mga lumaban, mga gililya po natin, mga lumaban para sa ating kasarinlan, sa ating kalayaan, para sa ating bayan. Muli po sa ating lahat, maraming salamat. Pati sa mga napadaan lang, maraming salamat sa RTU Singers, maraming salamat sa lahat po. God bless po sa atin at Happy Liberation Day sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Tayo ang mga bayani na ating makabagong panahon, mahalin, alagaan at pagkaingatan natin ang mga biyayang tinatamasa natin ngayon upang ang mga susunod na henerasyon ay magkaroon din ng pagkakataong maranasan at mapakinabangan ang mga parehong kaginhawaan. Bilang pag-alala natin sa ating mga bayani, ating isabuhay ang mga aral na kanilang hatid upang tayo ay makasama at higit na makatulong sa ating komunidad. Bilang pagtatapos, nais po namin magpasalamat sa lahat ng ating mga pinuno ng mga iba't ibang tanggapan at departamento na nakibahagi ngayong umaga. Maraming salamat po sa ating PNP, BFP, Barangay San Nicolas, Bantay Pasig, TPMO, PIO, Clean and Green City Engineering Office, Parks and Playgrounds and Cultural Affairs and Tourism Office, Pasig Elementary School, and Pasig City Library, Discovery Centrum, and RTU Gaay. Muli po, maraming salamat at maligayang ika-81 anibersaryo ng pagpalaya ng Hapon sa Pilipinas. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Upang magbigay po ng mensahe ngayong umaga, tinatawagan po natin ang kinatawan mula sa ROTC Hunters Descendants para po sa kanyang mensahe.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Honorable Mayor Nico Santos, Congressman Roman Romulo, Sir Patrick ng Consular and Tourism Office, Sir Councilor Warren Inocencio ng District 2, Committee on Veterans Affairs, ang mga opisyalis ng District 1 at District 2, Kapataang Kambuli, dito kaya sila, magkakasama, yan. Ang descendants ng Hunters ROTC, magkakasama nila. The Veterans Federation of the Philippines. Ang Pasig po ay isang napakahalagang bahagi ng kasaysayan ng Hunters ROTC. Ang aking ama, si Terry Aduboso, ang naging overall commander ng Hunters ROTC. Bibigyan ko lang kayo ng ilang anecdote tungkol sa personal na karanasan namin bilang pamilya at karanasan ng mga Hunters ROTC na nagbibigay patunay sa kahalagahan ng Pasig sa kanilang network ng organization. Noong 1942, as early as 1942, nag-raid ang Hunters ROTC sa mga school armories sa Maynila, right under the very noses of the Japanese. Ang na-raid nila ay mga ROTC armories ng UP Manila. Yung ngayon ay Philippine Christian College or University, na noon ay Union College, at yung Mapua Institute of Technology noon, na ngayon ay Mapua University. Yung mga nakuha nilang mga armas at quartermaster equipment, mula Maynila hanggang Antipolo, dito itinaan sa Rosario, sa Pasig. Naging napakahalagang bahagi ng network ng organization ng gun smuggling or gun running, ang Pasig. Pangalawa, nung itinayo ng Hunters ROTC ang kanilang intelligence unit, itong Pasig ay naging isang napakahalagang bahagi ng intelligence network. Kung anumang intelligence information ang nakukuha nila sa Maynila tungkol sa Japanese troop movements, nakakarating hanggang Pililla, Rizal, hanggang Laguna, Eastern Laguna. That was the important role played by Pasig. On a personal level, hindi ko ito masyadong nababanggit sa ibang mga kasamahan ko. May Pasig garrison dito noon, ang mga Hapon. Ang aking lolo, Domingo Adiboso, at ang aking tiya, si Pilar Adiboso, ay parehong inuli ng mga Hapon at kinarsel dyan sa Pasig garrison. Hindi nila kinuwento sa akin yung kanilang torture. Mabuti na lang. Siguro gusto nilang makaiwas ako sa mga masasamang kwentong ganon. Pero sabi ng tatay ko, ang Pasig daw nung na-release ang aking lolo at ang aking tita ay naging safe haven ng mga hunters. Bakit ko po nasabi yan? Nung nagsosona na
noong 1943. Dito, nag-seek ng refuge ang aking ama. Isang buong linggo siya, paikot-ikot lang dito sa Rosario. Hindi nahalata ng mga Hapon na siya pala ang commander ng Hunters ROTC. My father felt so secure here in Pasig. He was so confident that around him were friendly forces, that he was walking around for 1 whole week in Rosario, Pasig, just trying to determine what move to take next. Umiiwas siya sa zona, palipat-lipat siya, leapfrogging, umabot siya hanggang Muntinlupa, and from Muntinlupa, bumalik sa Pililla, sa Eastern Laguna. Now let me get to the liberation of Pasig itself. The liberation of Pasig ay hindi magiging katotohanan kung hindi natin intindihin ang Shimbu Line. Ang Shimbu Line ng mga Hapon ay isang linya ng Japanese troops extending from Fort McKinley, which is today Fort Bonifacio and Bonifacio Global City, to Taguig, to Pateros, including Pasig, the mountains of Taytay and Antipolo, and the north and south of Pililla Town. Napakalawak ng Shimbu Line. Unfortunately for the Japanese, ang Shimbu Line was made up of Navy Japanese troops, naval Japanese troops, na hindi naman sanay mag-battle dito sa lupa. Napakalaking katarantaduhan ng ginawa ng mga Hapon to have the Navy face the 11th Airborne of the United States plus the 1st Cavalry of the United States plus all the Filipino guerrillas who were at that time all over Pasig and nearby towns. Anong nangyari sa Shimbu Line? Ang ama ng aming presidente, si Rosie de Ocampo, si Colonel Emmanuel de Ocampo, was the head of the 47th. It's Rosie de Ocampo. Colonel Emmanuel de Ocampo was the commanding officer of the 47th Division. The 47th Division of the Hunters was assigned to fight the Shimbu Line naval troops at Fort McKinley, at Nielsen Field, and at Nichols Air Base. After 1 month of bloody fighting, ulong-sulong, back and forth, minsan nananalo ang guerrilla, minsan nananalo ang mga Hapon, pabalik-balik. In the end, natalo ang mga Hapon. In Eastern Rizal, yung pinakadulo ng Shimbu Line, the 44th Division of the Hunters decimated whatever naval troops of the Japanese were there in Eastern Rizal and Eastern Laguna. So at both ends ng Shimbu Line, kasama ang mga Amerikano, siyempre, natalo na ang mga Hapon. Masyado nung humina na ang Shimbu Line. Ang utos ni General Yamashita na hindi naman sinunod ni Admiral Iwabuchi ay sumunod sa kanya sa Northern Luzon. Sisikapin nilang makaeskapo. Pero hinang-hinana ang Shimbu Line ng mga panahon na yon. At dito sa Pasig,
wala nang bisa ang simbulan. Pasig, therefore, is very close to my personal heart. It has so many memories na ibinigay sa akin ng aking ama. And I'm sure yung mga kasamahan kong mga anak at ako ng Hunters ROTC ay paniwalang-paniwala na dito sa Pasig, nandito ang isa sa mga lugar na bumuhay, nagbigay buhay sa Hunters ROTC. Kaya nagpapasalamat ako kay Mayor, kay Congressman, sa lahat ng mga konsehales sa inyong pagpatuloy ng paggunita ng araw na ito upang malaman ng ating mga kabataan kung ano talaga ang nangyari dito sa Pasig. Tatapusin ko na ang aking medyo sumobra ng haba ang talumpati sa pamamagitan ng pasasalamat din sa ating mga veterano. Ang ating mga veterano ang talagang mga bayani ng ating lahi. Hindi pwedeng, no denial is possible on that. So with that note, I wish all of you a very happy Liberation Day. And God bless us all. Maraming salamat.